Ang dagundong ng makina ay umalingaw sa buong underground parking structure ng aking gusali na naging dahilan sa pagkahilo ni Francesca. Nagising ito at kinusot ang mga mata. Nasaan ba tayo? Tanong niya at kinakabahan. Nasa apartment building tayo. Talaga? Simpleng sagot niya. I lost the address of your apartment. So I decided to bring you here and let you sleep the hangover off. But I guess gising ka na ngayon. Pwede mo nang sabihin sa akin ang address mo para ihatid kita doon. Sabi ko sa kanya. I don't want her to leave though. A selfish part of me wants to keep her here forever. Protect her and love her. Hindi ko alam kung saan ito nanggagaling. My routine has been the same for years. Pumupunta ako kay Javier after ng trabaho para kumuha ng isang babae. Magkaroon ng walang kabuluhang pakikipagtalo. Pagkatapos ay bigyan sila ng pera para pamasahe sa taxi at umalis bago sila magising. Iniisip ng mga babae na wala akong kwenta at walang puso, which I guess I am. May mga babaeng lang akong ilang beses na nakatali. But this time seems different. Gusto ko siyang makilala. Malaman kung ano ang paborito niyang pagkain at mga paborito niyang gawin. Malaman ang katawan niya. Saang bahagi ng lungsod tayo? Upper East Side. Owen. I live on the Upper West Side. So I may as well sleep it off here. I'll get a cab in the morning. If you don't mind. She looked at me and her big brown. Ang mga mata ay tumitig sa aking kaluluwa. Pakiramdam niya sa akin na mahina at tao ako. Ngunit sapat na malakas at makapangyarihan upang protektahan siya at ibigay sa kanya ang lahat. That's fine, beautiful. Sabi ko sa kanya. Pero there is no way I am letting her a taxi. Namumula siya. Knowing that I put the blush on her cheeks makes me hard. Siya ay mahiyain. I can't wait to make her blush about sa lahat ng mga gawin namin ngayong gabi. Bumaba ako ng kotse at naglakad papunta sa gilid niya. Inilalayan siyang lumabas ng sasakyan. Sa kabilang banda, si Grace naglalakad kasama ni Marcos papuntang elevator. Malamig, kaya sa palagay niya ay nasa ilalim sila ng lupa. Ngunit hindi siya nakaramdam ng lamig. Salamat sa napakagandang hunk na isang lalaki na naglalakad sa tabi niya, habang ang kanyang braso ay nakapulupot sa kanyang baywang. Si Marcos ay parang Greek god. Ang kanyang tanned skin ay malambot. Ang kanyang brown na mga mata ay nagpapadala ng mga alo ng init ng kanyang katawan na namumuo sa kanyang kaibuturan. Nakarating na sila ng elevator. After all the shit have been through, I've decided I want a one-night stand. This guy apparently feels the same way. Napatingin ako sa umbok ng pantalon niya. Sumakay kami ng elevator papunta sa penthouse niya. At nang magsara ang mga pinto, lumingon ako sa kanya. Pinadausdos ko ang aking mga kamay sa kanyang abs at dibdib. Ikinulong ang aking mga braso sa kanyang leeg at sinakop ang kanyang mga labi sa labi ko. Kinontrol niya at pinaikot kami, kaya napasandal ako sa dingding ng elevator. Patuloy kaming naghahalikan habang pinapadausdos niya ang kanyang hita sa pagitan ng aking mga binti. So I began to grind on his leg. I continue until I've almost reached my climax. Pero tinanggal ni Marcos ang hita niya. No need to rush. I have lots of idea on how I'm going to draw out your pleasure. This caused another rush of warmth to pull between my legs and my breathing for air. Lumabas na kami ng elevator. Hinila niya ako sa kamay, papasok sa kanyang penthouse. Ang kusina ay malinis
Ang mga countertop ay makintab na kulay abo at itim na marmol. Ang mga pag-aayos ay pawang gawa na hindi kinakalawang na mga asero. Ang mga pintuan ng cabinet ay makinis na puti at ang kusinang ito ay pangarap ng bawat babae. Nahuli ako ni Marcos na nakatitig at sinabi niya, kasama sa mga plano ko na maupo ka sa counter na iyon. Hubot-hubad. Nasa pagitan ng mga hita mo ang mukha ko. Gulong-gulong ang sikmura ko, pero dahil sa excitement, hindi ako nakipagtalik na may kasamang foreplay. Hindi nagustuhan ni Daniel ang pagiging adventurous. Hinila ako ni Marcos sa sala, papunta sa isang kwarto. It smells like him only 10 times stronger. This is his lair. Lumingon siya sa akin at sinimulan akong halikan muli. Mapuso. Ito ay ligtas sa sabihin na ako ay abala buong magdamag. At nang sa wakas, ay nakatulog ako dahil sa pagod. Kinaumagahan, ang sinag ng araw ay diretso sa silid. Ang posisyon ng araw ay nagpapahiwatig na ito ay napakaaga pa. Then it dawns on me. Wala ako sa kwarto ko. Nasa itaas ako ng skyline ng New York City, sa isang penthouse. May nagsimulang gumalaw na isang tao sa likod ni Francesca. Lumingon siya dito, at salamat sa Diyos na tulog ito. Hindi ko malang maalala ang pangalan niya. Sabi ni Francesca, ang sakit ng ulo ko. Napangiwi ako sa sakit na dulot ng sobrang pag-inom ng alak kagabi. Habang sinusubukan niyang maalala. Ang pangalan niya ay Marcos. Hindi. Mali. Hindi. Marty. Tama. Ang pangalan niya ay Marcos. Anyway, baliwala iyon dahil sa oras na magising siya, ay malayo na ako. Kailangan kong tawagan si Harriet. My excitement begins to tickle my tummy. And I start getting up to leave. Tumayo ako. Only to realize na nakahubad pala ako. Tahimik akong pumunta sa kwarto. At madalas na nakakaranas ng mini heart attack habang gumagalaw si Marcos. Ngunit nakatulog din siya kaagad. Nagmamadali akong nagbihis. Kinuha ko ang bag ko sa nightstand at tumakas papunta sa pinto. Diretso ako sa sala at dumaan sa kusina na malabo ko nang naalala. Lumapit ako sa elevator at pinindot ang down button na nagdadasal na sana ay hindi magising si Marco sa ingay ng elevator. Nakalabas ako sa gusali at papunta sa mga abalang kalye ng New York. Kapag tinutukoy ng mga tao ang New York City bilang isang lungsod na hindi natutulog, sila ay nagsasabi ng totoo. Ang mga tao ay laging may mapupuntahan, anumang oras. Sa palagay ko ngayon ay isa ako sa mga taong iyon. I take one last look at the building before dialing Harriet on my cellphone. 5:30 ng umaga na. No wonder hindi siya sumasagot. Naglakad na ako ng ilang bloke ang layo mula sa building. Natatakot na ako na baka hanapin niya ako. Pero sa totoo na, one night stand lang iyon. Hindi siya maghahanap sa akin. It was just sex. Nagpara ako ng taxi at sumakay. Sinabi sa driver ang address ko. Linggo ngayon. May pasok ako bukas. Simula 6:30 ng umaga. Dapat ay labag sa batas ang pagsisimula ng school sa ganaong kaaga. Isa akong professional na ballet dancer. Nag-aaral ako sa Joffrey Ballet School. At sa kasalukuyan, ay pinag-aaralan namin ang gawain namin para sa Swan Lake. I have the main role and I am honestly so excited. Sa loob ng 3 buwan ako ay nasa tour sa pag-perform. Pumunta ako ng studio ng 6:30 a.m. para magkaroon ako ng oras para mag-warm up.
at mag-practice bago dumating ang iba pang mga dancers ng 8 a.m. Minsan sinasamahan ako ng kasama ko sa sayaw na si Romeo. Ang pagtulog ay aking pangatlong paboritong bagay sa mundo. At sa ngayon sa aking listahan, ang mga prioridad ko ay number 1, ballet, number 2, pagkain, at number 3, ang pagtulog. Huminto ang taxi sa labas ng aking apartment at binayaran ko ang driver at nagpasalamat. Dumiretso ako pumasok sa aking apartment. Moderno pero rustic ang lumang apartment block na tinitirahan ko. I rent my apartment with Harry. My school owns private housing, which I rented out before I met Harry, and we decided to move in together to save money. Plus, I don't like the girl I was sharing a room with my halls. Kaya dito ako nakatira kasama ng aking matalik na kaibigan. Ang mga sapatos ni Javier ay naiwan sa tabi ng pinto, malapit sa shoe rack at sa palagay ko ay ang mga bagay at damit ni Harit at Javier ay nakakalat sa sahig. Sa pangkalahatan ay patungo sa direksyon ng silid ni Harry. Nilapag ko ang aking bag at susi sa counter at sumayaw sa paligid. Nakakamangha ang pakiramdam ko. Siguro dahil free na ako sa ex ko. O kaya naman ay dahil nagkaroon ako ng best sex sa buhay ko kagabi. Who knows? Ngunit ang pakiramdam ko ay magaan, masaya, at halos nakababaliw. Ito ay halos 8 na ng umaga. The cab journey from east to the west took an eternity and cost my entire wages for a month. Hindi ako maaaring magalit bagaman. Ito ay katumbas ng halaga para sa pinakamahusay na sex sa aking buhay. Siguro hindi ko na dapat sabihin masyado sa isip ko. What if I will say that aloud? Dahil malapit na mag-almusal, napagpasyahan kong gumawa ng oats at blueberries para sa aking sarili. Ito ay aking paborito. Isa akong ballet dancer at mahilig sa junk food. Honestly, pizza, fried chicken, fries, you name it. Iyon lahat ang nagugustuhan ko. Pero hindi iyon healthy. At hindi sumasama sa pangarap ko na maging professional ballet dancer. Kaya nagpasya akong magkompromiso. Samantala sa apartment ni Marcus, nakakainis na talaga ang araw. Bakit hindi ko isinara ang kortina? I was occupied. I rolled to my left only to find a slight impression of a body left in my mattress. Where is Francesca? Umupo ako ng tuwid at tumingin sa sahig. Tanging mga damit ko lang ang nakakalat. Wala na ang kanyang bag. Walang mga damit. Wala ng kanyang sapatos. Umalis siya. I haven't been left like this before. Palagi ako unang nagigising at umaalis na walang bakas maliban sa pera para pambayad ng taxi sa gilid ng kama para sa maswerteng babae. Nagkaroon ako ng pinakamahusay na pakikipagtalik sa buong buhay ko. At iyon lang ang masasabi ko. At dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.